Sa pag-usbong ng internet, isang daliri na lang ang kailangan para maabot ang sari-saring mga impormasyon. Pero kasabay nito ang paglipa na naman ng pekeng mga balita, pati na ang tungkol sa mga diumanoy pekeng produkto. Kaya mag-ingat, maging mapanuri sa kung ano ang peke sa totoo dahil baka naman tayo ang mapeke. O dumidikit pa sa kamay ko. May mga nagpapatalbugan. Nagsisipagtalbugan ngayon sa social media. Hala. Mga binobola-bola. Mga binibilog-bilog Dahil nagkakausuhan sa fake rice. na peking kanin daw. Ay, talagang talbog na talbog siya. Hala. Ang siste, kapag tumalbog daw kasi ang mga ito, boom! Di umano, peke. Plastic, hindi tunay na bigas. Isa sa mga nagsasabing na fake rice siya, ang housewife na si Sarah. Namalengke ako noon, bumili ko ng bigas, ng ulam, yun nga. Tapos nung inuwi ko yung bigas, sabi ni mama, anak, parang peke yung binili mong bigas. Buong buo siya. Tapos maganda yung hipo niya, madulas. Tapos kasi hindi naman ganun sa tanda ko na nato. Hindi naman, noon lang ako ng bigas na ganun ang itsura. Nagsimula raw ang lahat nung isinaing ng nanay ni Sarah ang bigas na binili nila sa palengke. Ang nalutong kanin, pinakain daw ni Sarah sa kanyang kambal. Kinabukasan, sa hindi malamang dahilan, ang kambal nahirapan daw dumumi. Bali, Huwebes ng gabi, di ba, pinakain sila ng mama ko. Tapos, Sunday ng umaga na sila na dumi, bali ilang araw. Tapos yung idinumi nila, ano pa rin siya, yung rice niya, buo-buo pa rin siya. Kambal po ma'am, napacheck up po natin. Hindi ko na nga po pina-check up. Suspecha ni Sarah at ng kanyang nanay na si Elizabeth, peke ang nabili nilang bigas. Kaya katulad ng napanood nila sa internet, binilog nila ang kanin at saka pinatalbog. Tumatalbog siya. Tapos nanghingi ako, kasi wala nga kami kanin. Nanghingi ako doon sa kapitbahay namin ng kanin natin tunay. Binilog ko siya. Umano siya, pumakat siya sa simento, hindi siya tumatalbog. Kahit ayaw na raw ni Sarah na palakihin ang issue, ipinaalam niya ang kanyang kutob sa nagbenta sa kanila ng bigas. Kuya, yung bigas mo parang may problema, parang kakaiba, parang fake siya. Pero pinagdiinan ng nagbenta sa kanya nito, hindi peke ang bigas niya. Dinala na rin daw ni Sarah ang bigas sa barangay na agad naman daw itong inimbestigahan. Pumunta kami doon sa lugar, humingi kami nga ng sample. Ano naman din natin, nung dalhin nga sa NFA kasi unang-una kami naman dito sa barangay, wala naman tayong pan-check na kung yung bigas na yan, peke o hindi. Maliban sa fake rice, online, marami ding mga itinatampok na di mano, mga pekeng pagkain. Marami ang naaalarma tuloy. Ito yung fake. Ito yung original. Sa video namang ito, isang ginang daw ang nakabili ng pekeng mantikilya. Grabe. Tingnan nyo po. After nung nalusaw nitong fake, paano mangyayari? Ang uploader ng video, si Marlene, may-ari ng isang kainan dito sa Nueva Ecija. Yung napagbilan ko nga, kasi naubusan siya ng stock. Bumili ako sa kanya. Sabi ko, bakit parang mas konti yata yung kesa sa dati? Sabi niya, bago daw. Sinubukan niya. So ako naman, di umuwi na ako. Tapos nung trinay ko nga na may customer ako, nagluto ako. Iba raw kasi ang kulay at amoy nito at nung iniluto niya, ang kapal ng usok at ang amoy para raw nasusunog na goma o kandila. Po yung branded na margarine, ganito po siya kung kapag siya in-melt sa may sizzling plate. At dito, makikita nyo na mas mabango siya, hindi very strong. Yung magmamantika siya, makikita nyo talaga ng color yellow. So, eto naman po yung nabili ko po na ditakal lang sa palengke na margarine. Tingnan nyo po, hindi po kagaya nung una, nagmumoist po siya. Hininaan ko na po yung apoy, pero ang usok po niya iba. Tapos yung smell po niya is may pagka slightly na rubber. So same amount po yung nilagay ko nung nauna. Mahina po yung apoy ko, pero
Ayan po, nakikita nyo po, dunikit po agad siya sa sizzling plate. Agad na binalikan ni Marlene ang tinderang nagbenta sa kanya nito, si Leslie, hindi niya tunay na pangalan. Ang mantikilya ni Leslie, agad daw ipinull out para makaiwas na sa gulo. Nung nalaman kong peke yung margarine, pinull out ko agad kahit alam kong malulugi ako. Kasi kaysa man naman masira yung negosyo ko o makakasira ako ng kalusugan ng mga suki ko, pinull out ko na lang, di baling ako yung malugi. Unang pagkakataon lang po na nag-order po kami doon, sir, dahil hindi nga po kami doon bumibili. Sinubukan na rin nilang i-trace kung sino at saan galing ang margarine. Source tracking po, una namin gagawin. After po nun, nirecover din po namin yung lalagyan po nung mismong para makakita kung sino yung manufacturer, yung batch number. Para kung sakali po, nakipag-coordinate din po kami sa FDA po para ma-relay po sa kanila yung issue. Dito naman, sa San Jose del Monte sa Bulacan, meron naman daw repolyong hindi nalalanta. Kung ang normal na repolyo, karaniwang may shelf life o tumatagal ng 1 linggo. Ang repolyo na nabili ni Ronaldo, 1 buwan daw tumagal. Bali, ang nakabili noon yung misis ko after nung sumundo ako sa kanya sa office niya. Sa tapat lang ng office nila dito sa may barangay Francisco Homes. Ang repolyong nabili sa talipapa, maliit ngunit mabigat daw kumpara sa ibang repolyo. Matingkad din daw ang kulay. Igigisa ko siya. Kung kinuha ko siya sa plastic, napakaliit lang na repolyo niya, pero nagtataka ako bakit napakabigat. So tinawag ko yung misis ko. And after that, biniya ko siya. Nung unang biya ko, hindi tumalab yung kutsilyo hanggang sa pinwells ako siyang biyakin. Yan po, nababanat ng gusto. Yan, kaya maiingat na po kayo ngayon. Totoo pala talaga yung nasa YouTube. At nung hiniwa ni Ronaldo, nagulat siya nung nakitang wala itong ugat sa gitna. Doon na siya nag-umpisang magduda na baka peke ang repolyong nabili niya. Ayon sa mga kaibigan ni Ronaldo na nagtatanim ng repolyo, para malaman daw kung ano ang peke at ang totoo, kailangan daw initin ito. So nung sinalang ko siya sa apoy, medyo mga ilang minuto, hindi siya talaga nasunog. Tapos naisip ko na hawakan, binata ko siya, unang bata ko, talagang na-stretch siya. Pangalawang bata ko, na-stretch din. Tapos nung pangatlo, nung pinwersa ko na talaga, napunit na. Ang pinagdudahang repolyo, hindi pa rin daw nalalanta. Hanggang ngayon, may parte pa rin itong berde, bagamat yung iba, kulay brown na. At kapag sinusunog daw ni Ronaldo ang mga dahon, tila pumuputok-putok pa. Para masuri ang di manoy mga pekeng pagkain ito, kumonsulta sa mga eksperto ang mga nagrereklamo. Unang ipinakita kay Rosalie Manawis ng Philippine Rice Research Institute ang di manoy peking bigas na nabili ni Sara. Lahat po ng mga klase ng bigas na nasa harap po natin ngayon, kasama na po yung ating sample na pinaghinalaan po na fake rice ay tumalbog po. Meron po kasing property ang kanin dahil po starch po yan. So nagdidikit-dikit po sila habang ipinepress. Ang tawag po doon ay cohesion. Sasabi rin po natin yung bouncing ball na procedure ay hindi po magbibigay sa atin ng tamang resulta kung ang gusto nating malaman kung peke o hindi. Masasayang po yung kanin natin kung talagang doon po tayo magbabase. Sunod niyang ipinakita ang chemical test at cooking test. Mula po doon sa naging simpleng mga pagsusuri natin, kita po natin na yung pong nanggaling sa inyo na sample na pinaghihinalaan ninyo pong fake rice ay may mga katangian na katulad din po ng mga totoong bigas. Hindi pala basihan yung pag-bounce ng kanin sa fake at original kasi pare-parehas. Halos pare-parehas naman sila na nagba-bounce. Huwag basta-basta maniniwala nga na doon sa nakita, kailangan kumuha ng at ipasuri nga sa totoong eksperto. Ayon naman sa NFA, ang tunay na bigas, makikitaan daw ng brand streak o yung naiwang marka ng ipa na nakabalot sa butil bago ito dumaan sa rice mill. Tignan din daw ang magkabilang dulo ng butil. Ang bahaging tila nakabuka, makikitaan dapat ng hilum o malatsyok sa gitnang bahagi. Lagi rin daw nakalihis ang isang dulo ng butil at wala raw eksaktong magkakaparehong hugis at laki ng butil.
Nagpapaalala rin ang ahensya na bumili lamang ng bigas sa mga NFA-accredited na tindahan. Samantala, ang margarine na nabili naman ni Marlene ipinasuri kay Maria Teresa Cerbolles ng FDA o ng Food and Drug Administration. Ito po yung nabili ko sa market namin. Well, pakitignan, observe nyo na lang po kasi ako nung una, amoy pa lang po kasi, ibang-iba na. Kahina-hinala yung tsura niya, and then nung ininitan nga at pinunaw, mas lalong kahina-hinala yung naging behavior niya under heat. Ayan po, dumidikit po siya sa sizzling plate. So may parte na may Opo, dumidikit. ayun, tapos po nagbuo-buo po siya. May ingredients siya na dapat hindi sangkap ng paggawa ng margarine. Medyo mainit-init pa siya, nadudurog, sabi niyo. Pero pagka completely lumamig, Nagiging bumabalik po sa pagiging slimy. kung maaari pa itong masuri, madala sa laboratory para masuri kung anong substance ang dinagdag at bakit naging ganon ang naging behavior ng margarine pagka ininit. Dito na rin ipinasuri ang repolyong nabili ni Ronaldo. So ma'am, ito po ma'am kasi yung repolyo na na-encounter ko nung binili ko po siya sa Talipapa. So pagka medyo fresh siya, madali siyang napumpunit din, parang typical din ng repolyo. Kasi alam naman natin from agri part, may mga iba-ibang variety ng repolyo, no? So kailangan ito i-test kung talaga bang kahina-hinala ang klase ng repolyo. If we can ask sa ating mga manood or mamimili dyan, kung meron pa silang nakitaan ng mga ganitong klaseng produkto na pwede nilang isangguni sa kanilang local government unang-una. Then kung halimbawang process ito, pwedeng dalhin sa FDA para masuri ng maigi. Sa dami ng mga impormasyong kumakalat ngayon, peke man o hindi, mahirap sisihin ang mga mamimili kung bakit sila napapraning. Kaya dapat maging mapanuri, huwag magpanik agad at baka tayo ang mapeke ng balita. Ay, talagang talbog na talbog. Kaya tigilan na ang pagbibilog at pagbato ng kanin. Sayang! Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.